Gusto nyo bang maging isang cruise nurse? Gusto nyo bang malibot ang mundo ng libre? Magkano ba ang sahod ng isang cruise nurse? At ano-ano ang mga requirements na inyong kinakailangan, aking mga fellow nurses, kung gusto nyong tahakin ang field na ito. So samahan nyo ako dahil lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video na to. Ano-ano ang aking mga pinagagawa, okay? At ano-ano ang inyong mga kailangan upang kayo ay maging isang cruise nurse. So bago ang lahat, pasok muna natin ang ating intro. So bago ko po umpisahan ang lahat, gusto ko po muna magpakilala. Ako po si Nurse Aji. Isa po akong nurse sa barko o ang tinatawag na cruise nurse. So katulad ng pagiging nurse sa lupa, madaming responsibilities ang pagiging isang cruise nurse. Pero rewarding siya, katulad din ng pagiging mga nurse sa land base. So umpisahan muna natin, ano ang dapat nating unang gawin para maging isang cruise line nurse. So ano-ano ang mga requirements na kinakailangan? Unang-una, dapat tayo ay tapos ng 4 years Bachelor of Science in Nursing. Okay? Pangalawa, tayo ay isang registered nurse sa Pilipinas. Or kung may other license kayo, much better kasi may mga ibang barko na tumatanggap ng pagiging USRN or UKRN or kung ano man ang inyong other licenses. Okay? Pangatlo, dapat meron kayong 3 years clinical experience, either ER, okay, or emergency room nurse kayo, or OR, operating room, and ICU. So, yung tatlong yan na field, kung nandiyan kayo ngayon sa area na yan, pagbutihan nyo, dahil after 3 years, pwede kayong mag-apply as a cruise nurse. Okay, next nyo dapat gawin ay dapat mag-undergo kayo ng tinatawag na basic training o mas kilala natin ito bilang SOLAS. So, ito ay 9 days training course, okay, na kinakailangan yung kunin kasi ito rin ay prerequisite para makakuha kayo ng Seaman's Book. Maraming accredited na training center under Marina na pwede nyo i-search online, no, para makapag-enroll sa class na ito. At lahat ng gustong sumampa sa barko, mapaano man ang rank, mapa-doctor man yan, nurse, kapitan, or chief engineer, or galley utility, kailangan mag-undergo ng basic training. Next na requirements, dahil tapos na kayo sa basic training, ngayon, dahil prerequisite yan para makakuha kayo ng Seaman's Book, ang next na requirement na kailangan yung lakarin ay ang Seaman's Book. No? And then right after that, kailangan nyo na rin kumuha ng SDST o ang tinatawag na Security Awareness Training for seafarers with designated security duties. So yan siya. So kailangan nyo rin yan kunin. Required yan sa ating mga nurses na kumuha ng training na yan. Alam ko 1 day lang yan. And then next nyo nang kukunin ay ang tinatawag na safety training for personnel providing direct service to passenger in passenger spaces. Isa rin yan. Ang sumunod dyan ay ang crowd and crisis management. Okay, kailangan nyo rin yan. Next nyo nang kukunin ay ang tinatawag na anti-piracy. Okay, training, which is minsan mga manning agency na natin dyan sa Pilipinas ang nagpo-provide. Okay, meron yan silang in-house training. The next nyo nang kukunin ay ang tinatawag na yellow card. Ang yellow card ay ini-issue ng Bureau of Quarantine. Pero wag muna kayong magpapabakuna ng kahit ano under the Bureau of Quarantine unless sinabi na sa inyo ng inyong manning agency. So much better mag-start lang muna kayo doon sa inyong mga COVID certificate, okay, during the pandemic days, no? Yun lang muna ang encode ninyo. Okay? Para
hindi naman kayo agad magastusan. Okay? So, hayaan nyo lang munang sabihin sa inyo ng inyong manning agency kung kukuha kayo ng yellow fever or ng polio vaccine. Kasi ako, katulad ko, biyahe ko ay Europe. So, ni-record nila ako ng yellow fever vaccine. May mga kilala rin akong cruise nurse na dahil iba ang ruta nila, hindi sila ni-required ng yellow fever ng kanilang manning agency. So, doon lang muna kayo sa inyong mga COVID certificate. So, balik tayo sa ating profession as a nurse. Aside dun sa mga training na sinabi ko, ano pa ba ang mga additional trainings na kinakailangan para makasampa tayo ng barko? Nandyan ang tinatawag na, alam natin to lahat, which is the BLS, Basic Life Support. Nandyan din ang ACLS, Advanced Cardiac Life Support, at ang tinatawag na PALS or Pediatric Advanced Life Support. Dito kasi sa barko, anytime pwedeng may mangyaring emergency. So, ang mga shipping companies, mas preferred nila yung mga competent emergency room nurse, ICU nurses, or OR nurses na sumampa. Okay? Kasi dito, maraming elderly patient. Okay? Siyempre, pag elderly patient, maraming prone dyan sa trauma, no? Sa MI, myocardial infarction, stroke, fracture, lalo na kapag rough sea, maalog ang barko. So, minsan sila ay naglalakad dahil nga biglang umalog ang barko, tatumba sila. So, prone sila sa fracture at madami pang ibang klase ng injury. Sa mga additional requirements, ang alam ko lang dyan is yung tinatawag na ITLS or International Trauma Life Support. So, additional na lang yan. Kapag ni-record nila, saka na lang kayo saka nyo na lang kunin. And then, sinabi ko rin kanina, kung meron din kayong ibang licenses, okay, kung hindi lang kayo PHRN, kung kayo ay isang USRN or UKRN, much better, kasi may mga barko na required nila na sumampa isang USRN. So, kung kayo ay mga USRN na or UKRN, much better, okay, lalo na kung ang ruta nyo ay US, okay, or pa UK, edi isa na yun sa mga edge nyo, no? Hindi lang kayo PHRN. And then, additional na lang is passport. Kinakailangan yan. Siyempre, kung may Seaman's Book kayo, kailangan nyo din ng passport. And the next one is NBI. So, yung mga yan, dyan lang muna kayo mag-start. So, bago ang lahat, magkano ba ang kinikita o ang sweldo ng isang cruise nurse? Worth it ba maging isang cruise nurse? To tell you honestly po, sobrang worth it ng pagiging cruise nurse. Okay? Aside sa nalilibot namin ang buong mundo ng libre, okay, sobrang competitive din ng aming salary. Okay? So, hindi ko mabibigay sa inyo yung exact amount, lalo na yung akin, no? Hindi ko mabibigay yon, pero magbibigay na lang po ako ng how many digit ang kinikita ng isang cruise nurse. So, ganito po. Okay? So, siya ay nasa 6 digit. Okay? So, minsan may mga cruise nurse din naman na medyo lower dyan, pero competitive enough naman. Okay? So, okay naman na yon sa mga first timer. Pero sa mga medyo well experienced na cruise line nurse or cruise nurse, syempre, doon na tayo sa 6 digit na sahod, no? So, aside nalilibot natin yung mundo, okay, ng libre, syempre, libre din sa barko ang ating tulugan, okay? Libre din ang ating pagkain, okay? Mapapagastos lang kayo kapag kayo ay mag-shore leave. Kung gustong-gusto nyong mamili ng mga pasalubong, okay, dyan lang kayo magagastosan. So, pagdating dito sa barko, lahat naman ay libre. Okay? So, wala kayong dapat problemahin doon. So, isa yan sa mga perks na meron tayong mga, kung gusto nyo maging isang cruise nurse. So, isa yan sa mga perks. Malibot ang mundo ng libre at libre din ang mga pagkain dito sa barko. So, once pag meron na kayo lahat na requirements ng aking sinabi, that is the time na dapat kayo ay mag-apply na. Actually, kahit nga lang sa Seaman's Book lang malakad nyo lang yung Seaman's Book nyo, pwede na kayong mag-apply sa mga manning agency na available dyan sa Pilipinas. So, wag lang kayong magpasa sa isang manning agency. Pasahan nyo lahat. Okay? More chances of winning. So, kung sino yung unang tumawag sa inyo,
i-grab nyo na kaagad kasi lalo na dun sa mga walang experience pa. Pag may tumawag sa inyo, grab nyo na kaagad. Okay? Pirmahan nyo agad yung kontrata kasi once na meron na kayong experience, okay, sa pagbabarko, tuloy-tuloy na yan. Okay, so wala na kayong magiging problema kung gusto niyo pang lumipat sa ibang agency na mas malaki ang sahod. Okay, pwede niyo yan gawin. Okay, so apply nyo lang lahat. Yun lang ang aking ma-advise sa inyo, no? So hanggang dito na lang ang aking video. So siguro sa next pag-uusapan natin ano ang mga responsibilities ng isang pagiging cruise line nurse. Madali ba ito o mahirap? So see you in my next video po. Bye!